Mga kababayan nating mga OFW, ay makinig po kayo sa mga oras na ito dahil ay makaka-relate po kayo sa mga usapin, sa mga issue pong ating tatalakayin dahil makakasama po natin nasa linya ng ating komunikasyon via Zoom ang chairman po ng OFW Assistance Advocate, si Ginoong Jeffrey Balsa. Sir, magandang umaga po. Welcome dito sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Magandang umaga din po sa inyo sa lahat pong tagapanood ng SMNI. So sa ngayon po, nandito po ako sa Burol ng Pianan po at ngayon na po yung araw ng... So pagkos, ganito pong may pangyayaring ganito, nalulungkot kami dahil until now, ako po yung nag-iisang chairman ng OFW Advocates sa buong mundo na lumalaban sa balikbayan boxes na until now, wala pa rin pong action. Hanggang kailan pa ito inireklamo ninyo, Ginoong Jeffrey, itong problema ninyo tungkol sa mga balikbayan boxes? Actually, napakarami ko na pong napuntahan. So galing na po tayo ng Bureau of Custom, galing na rin tayo ng Malacanang, galing na rin tayo ng DMW, pati din po yun sa isang kongresista natin at akin din po pinuntahan yung Congress until yung pinaka-last na ito, nitong taon na to, lumapit na po ako sa Senado. So, nagpasa tayo ng mga letter sa 6 na senador. Tanging isa lang po yung nagbigay ng update sa akin, naglabas ng resolution, si Senator Lito Lapid noong March 5. Pero nalungkot kami dahil 4 na buwan na po ngayon, until now, wala pa rin pong investigasyon. Ang pagkakaalam kasi namin, pagkakaalam ko din, paglabas ng resolution, dapat ang kasunod niyan, investigasyon. Pero until now, wala pa rin pong investigasyon na nangyayari. Gaano ho ba karami, Sir Jeffrey, yung mga nawawalang mga balikbayan boxes? At ngayong panahon lang ba ito ninyo nararanasan ng mga OFW? As tagapagsalita po ng OFW, may hawak po ako ng Kuwait, Oman, Saudi, Qatar, Dubai. So ang nangyayari kasi ngayon, itong dalawang cargo na to, yung cargo company sa abroad at yung local forwarder dito sa Pilipinas, inaabandona na lang po yung container na galing abroad sa Bureau of Custom. So they were declared the abandon, and then si Custom naman, pag na-declare ng abandon, ihilira yan sa auction. Pagdating sa auction, kaya I hate sa auction, ayaw ko ng auction, dahil ang nangyayari kasi, pag in-auction yan, si OFW ang nagsasakripisyo. Kagaya ngayon, may lumalabas ngayon, 4,000 bawat isang box. Paano kung 4 yung box mo? Di 16,000. Sakripisyo, double kill po ang nangyayari sa mga OFW. Maawa naman po kayo sa aming mga tinatawag na mga hero. Sana naman po, simulan nyo na po yung investigasyon. Ngayon, sa tanggapan ni Senator Weng, kasi siya yung Weng Gatchalian, siya ngayon yung may hawak sa OFW, dapat simulan na po yung investigasyon dahil kailangan namin investigasyon. Hindi namin kailangan ng auction. Dahil pag yan in-auction, pag nilabas ng kahit sino yan, obligado silang maningil sa OFW ng per box. Maawa naman po sila sa OFW. Opo, Sir Jeffrey, maging particular po tayo. Anong lugar ho ba na nanggaling yung mga OFW natin na madalas marami pong mga reklamo na nawawalang mga balikbayan boxes? Pinakamarami ko pong hawak, Kuwait. Sumunod po, Oman. Sumunod po, Saudi at Dubai. At itong reklamo po ninyo, sinubukan nyo na po bang isang guni doon sa mga kinatawan din ng mga OFW para matulungan po kayo dito sa problema po ng mga kababayan natin? Actually, ilang beses na rin akong pabalik-balik sa DMW. Wala rin pong action. Kaya napilitan na po akong gumawa ng letter para sa Senado para maglabas sana ng resolution para magkaroon ng investigasyon. Kasi ang nakikita kong solusyon dito, investigasyon lang para hanapin ng Senado kung saan galing, kung saan napunta yung balikbayan boxes. Kasi kaming mga OFW, bayad na kami pag kinuha yung box namin. Ngayon, ang tanong namin, nasaan yung balikbayan boxes, nasaan din yung pera na binayad namin. Yun yung gusto kong itanong sa Senado. At itong mga
itong mga local forwarder na ka-agreement nitong cargo company sa abroad, bakit patuloy pa rin sila? Bakit walang ginagawang aksyon yung DTI? Bakit walang ginagawang aksyon yung gobyerno? Bakit patuloy pa rin silang mga nag-ooperate? Patuloy pa rin silang, lokohan na lang sa panloloko sa mga OFW na after nilang mangulikta ng balikbayan boxes, after nilang mangulikta ng pera, i-abandon na nila sa custom, hahayaan nila si custom na mag-auction. Sino nagsasakripisyo dito? OFW na naman. Maawa kayo sa OFW. Hanggang kailan kayo action? Kailan kayo action sa Senado? Mayroon na pong resolution 950. Kailan nyo sisimulan yung investigasyon? Opo, Sir Jeffrey, magandang umaga, si Admar po ito. Ito Yes bang po. problema na ito, yung sistema na ito, matagal nang pasanin ng mga overseas Filipinos? Kasi alam natin maraming mga issue patungkol dyan po sa mga OFW, sa mga nakalipas pa. Ito ba'y matagal na problema? Yeah, Sir Admar, actually, nung umuwi ako ng 2023 last year, so may lumapit sa akin na isa, dalawa. Okay, binigyan naman agad natin ng action yon. Agad tayo nagpunta sa Bureau of Custom at nailapit po natin ito. Hanggang sa dumami na ng dumami, hindi ko na lang nalalaman na sobrang na napakarami. I have 30 chat box po. Ganun po karami yung ngayon ang nagiging problema ngayon sa balikbayan boxes. Kasi hindi ko alam kung ano ba, kumikita ba sila dito? Bakit? After they are collecting the money sa abroad, after they are collecting the balikbayan boxes, pagdating dito at na-auction yan, pag sila nakakuha ng auction na yan, ngayon po ang lumalabas ngayon, mayroong 500 per box, mayroong 1,500 per box, mayroong 2,000 per box, at ang mabigat ngayon, yung 4,000 pesos bawat isa. So paano kung apat yung box mo? 16,000. Saan mo palalabasin ng 16,000 si OFW? Eh magkakano lang ang mga sahod ng mga yan? Maawa sana, please. Investigasyon lang po ang nakikita ko na solusyon dito. Kaya Sir Admar, hingi na rin ako ng sana sa ating kaalyado sa Senado, mayroon pa naman tayo natitirang mga sa Senado, sa ating mahal na Senator Bongo, mahal na Senator Bato de la Rosa, tulungan naman po nila ako para masimulan na po itong investigasyon. Kasi hindi ko alam kung bakit ayaw nilang simulan ng investigasyon. Nung nilabas yung resolution ng March 5, 4 na buwan na pong mahigit, wala pong investigasyon nangyayari. Bakit? Natatakot po ba sila? May kinatatakutan ba sila? Malapit na po yung eleksyon, 2025. Ano pa pong hinihintay natin? Saka sila kikilos pagka-eleksyon na? Itong mga forwarder po, yung mismong magdadala ng mga balikbayan boxes, natukoy din po ba? Kumbaga, tingin nyo may pananagutan na din doon sa mga pangyayari? Parang naging maagap ba ang Bureau of Customs na sila ay madisiplina, or nandun mismo ang problema sa Bureau of Customs? Kasi kung meron din naman tayo nakakapanayam ng mga overseas Filipinos na nagiging successful naman yung kanilang pagpapadala po ng mga balikbayan boxes dito po sa Pilipinas. Ako si Redmart, dekada po akong OFW, wala naman po naging problema sa akin nung nagpadala ako ng mga balikbayan boxes. Doon sa pananagutan, yes. Bakit? Yung cargo company sa abroad at yung local forwarder, silang dalawa po ang naka-agreement na nakamanipisto mismo sa DTI. So it means sila po mismo yung nakasulat doon according doon sa manipisto ng legal papers o katunayan sa DTI na sila yung nakasulat doon. So dapat malaki po ang pananagutan. Kagaya ng interview ko dati kay commissioner ng Bureau of Customs na dapat daw pag inuksyon ito, wala na magiging bayad. So bakit po naniningil? So ano to? Naging business na lang na pag nilabas ko yung container sa custom, pag kinuha ko, dadalhin ko sa warehouse ko, maniningil ako sa OFW ngayon. Magkano? 4,000 pesos bawat box? Ano to? Alam mo, Sir Admar,
bigyan nyo na rin ako pagkakataon. Kung ito sa panahon ng ating presidente na si Tatay Duterte, malamang nasa Malacanang na ako, pinatawag na ako niyan. Hindi mangyayari to. Maraming masasara na company, maraming matatanggal sa trabaho, maraming managot at dapat may makulong. So kumbaga Bakit nangyayari ito sa mga OFW? So, kumbaga sinasabi niyo po, Ginoong Jeffrey, na parang walang pagpapahalaga sa mga OFW itong kasalukuyang administrasyon na ito, considering ang dami niyo na pong nilapitan. Wala bang ni isa na tumugon sa inyo pong panawagan na ito ay buksan? Kasi nga, every now and then, kasama na kayo sa talagang buong ipinagmamalaki ng mga bagong bayani. Yet, itong mga bagong bayani na ito ay minsan pinagkakaitan. Sir Admar, sa totoo lang, sa dami ko na pong sakripisyo, wala akong nakikita pang aksyon ng gobyerno. Akala ko ba mahal niyo yung mga OFW? Akala ko ba na kami yung mga bagong mga bayani? Kung isa lang ako na nakaupo dyan, matagal na pong tapos to. Marami na pong natanggalan ng lisensya, marami na pong nakulong, marami na pong mga nagbayad. Kasi, ano na to yung hindi ko malaman kung ano ba to, panluloko na ba ito Dahil ang kinakatwiran kasi namin dito, nung kinulikta mo yung balikbayan boxes, kasama pera. Ngayon yung balikbayan boxes nasa custom. Nasaan yung pera? Ang daming OFW ang na kuliktahan ng pera para dun sa bayad ng balikbayan boxes. Nasaan yung pera? Yun yung pinapanawagan ko Kaya gusto ko magkaroon talaga ng investigasyon. Nasaan yung pera? Ilabas niyo yung pera. Ibayad niyo sa custom para mailabas yung container na yan, mai-deliver sa OFW ng libre. Bakit ngayon naniningil kayo? Mayroong 500, mayroong 1,000, mayroong 1,500, mayroong 2,000, mayroong 4,000. Ano to? Ano tawag niyo dito? Opo. So kumbaga bayad na lahat, 'di ba? Ang pagpapadala Yes, ng kami po overseas Filipinos. Kumbaga, siya nang nag-shoulder, siya nang ang gumastos para sa balikbayan box na yan ay papadala sa kanyang mga kamag-anak. Kasi alam naman natin sa kultura ng mga Pilipino, parang mas may express nila yung kanilang pagmamahal, pag-ibig sa kanilang mga kamag-anak dito sa pamamagitan ng mga balikbayan boxes instead na magpadala ng pera. So gumastos sila para doon, pinupuno nila yan every now and then sa loob ng isang taon, kanilang nilalagay yung mga pampasalubong dyan Tapos isahang pagpapadala, sila pa yung gumastos. Yet pagpunta rito, hinaharang pa, tapos gusto pa ulit na pagbayarin ulit. Kumbaga, doble na yung bayad ng mismong overseas Filipinos at hindi pa nila maibibigay doon sa mga kamag-anak nila. So, imbis na ibayad doon, dapat mag-isip na yung mga overseas Filipinos na diretso na lang, pera na lang yung ipadala diretso na wala nang mga harang na ganito, Sir Jeffrey. Tama po, Sir Admar. Actually, kami kasing mga OFW, pag tumawag kami sa cargo company sa abroad, ibibigay namin yung box namin, kasama na po yung bayad. Ganun po kami lahat ng mga OFW. At yan po, sakripisyo po naming mga OFW dahil ang isang karton na yan na malaki, pinupuno po namin yan, hindi po ng isang buwan. Pinupuno po namin yan ng isang taon, 2 taon. Ganyan po ang pagpupuno namin. Maliban na lang kung meron kaming nakikita sa mga mall na medyo mura-mura. Kaya yun, bumibili kami. Tapos unti-unti na yung maiipon hanggang sa ilalagay na namin sa box. So there is a sentimental value sa mga OFW. Tapos gaganyanin nyo lang yung OFW. Ngayon, nandiyan na yung resolution. Bakit ayaw nyo pang simulan yung investigasyon? Ano pa ba hinihintay? Hinihintay nyo na napakaraming OFW yung na double kill na. Mayroon pa ako isang hawak, yung gold wings. Itong gold wings, nagbayad na yung mga OFW nung kinuha yung box. Ang ginawa nitong may-ari na nasa abroad, sige po, magbigay kayo ulit. Sa kagustuhan ng mga OFW na mai-deliver na yung box nila, nagbigay ulit yung 172 OFW sa Oman, nagbigay ulit ng tag 5,000 bawat isa. Until now, yung balikbayan boxes ng
mga taga Goldwings, hindi pa rin po nakarating. Kaya hinihintay po namin ang investigasyon para mapatawag itong lahat ng mga resource person na to. Nasa akin po lahat, nakamanipisto po sa lahat ng DTI yung mga pangalan nila. Dapat po ipatawag sila. Sir Jeffrey, si Jade po ulit ito. May figure ho ba kayo o may datos kung ilan yung mga nawawalang mga balikbayan boxes? Sobrang napakadami po. Sa isang company pa lang, mayroon ng 19 container. Gaano kadami yon? Depende sa laki ng container. 19 container, 11 sa Manila, 8 po na nasa custom pa ng Davao. Ang problema kasi ito pag pinadala na yung container sa Pilipinas, sa Bureau of Customs, hinahayaan na nila. And then hinihintay ngayon, siyempre si Custom, hindi niya ipapriority yan. Naghihintay na lang si Custom kung kailan mo yan ilabas. Ang problema, hindi nila nilalabas. Siyempre sa katagalan na, kasi ang hawak ko, 1 taon, 2 taon, mayroon ng kulang-kulang 3 taon. Maghihintay na lang si Custom na i-abandon na yan. Pag yan na-abandon na, dadaan na yan sa bidding, dadaan na yan sa auction, ipila pa yan. Sobrang napakatagal. Bulok na po yung mga balikbayan boxes ng mga OFW. Ang tagal pa rin po ng action. Ang inaasahan naming investigasyon sa Senado, until now, wala pa rin. Kanino pa kami pwedeng lumapit? Kaya dito na lang kami lumalapit. So ang sinasabi po niyo, Sir Jeffrey, nasa daan-daang balikbayan boxes ito na nawawala na siyang reklamo ng ating mga kababayan. Wala ho bang sistema ang Bureau of Customs kung yung mga nawawalang mga balikbayan boxes ay maipapaalam nila sa mga kababayang OFW? May listahan ho ba? May website ho ba na kung saan malalaman na ito yung mga unclaimed na mga balikbayan boxes? Actually, sa Bureau of Customs, mayroon naman po silang warehouse din sa Santa Ana na pinapaalam naman po nila sa OFW. Kaya lang kasi, sa ating mga OFW din na mga naglagay doon ng mga cellphone number, nagkaroon tayo ng cellphone number act, di ba? Yung register ng number, yung iba hindi na matawagan. Kaya yung iba mga balikbayan boxes nakatingga pa rin po sa warehouse ng Bureau of Customs. Ginagawa po lahat ng Bureau of Customs na maitutulong nila sa mga OFW. Ang masakit lang, wala na rin po silang magawa kasi inabandona na ito. Ngayon, nung naabandon na ito, maghihintay na lang po sa auction. So, si auction na lang ang paraan para mailabas yung container at kung sino makakabili noon, obligado silang maningil. Ngayon, sa mga OFW, wala pong libre. Bakit? Sige. Kung ilabas sa isang warehouse ng 1,000, pag nilabas sa warehouse ng local forwarder ng 1,000 o 1,500, saan mo ngayon ipapadala to? Ang dadalhan nitong container na to sa Mindanao. So, syempre, si OFW maghanap ngayon ng cargo na magsisend papuntang Mindanao. Panibagong gastos na naman ulit. Magkano ang 1 kilo sa LBC? 100 per kilo. Sa 100 kilo, kasi mga malalaking box yun, mostly, mga nasa kulang-kulang 100 yon. So, 10,000 pesos. Gagastos ulit ng 10,000 pesos si OFW para lang ipadala sa pamilya niya sa Mindanao. Ganun ba ang gusto ng gobyerno? Ito ba ang gusto ng administrasyon ngayon? Na pahirap sa mga OFW? Maawa naman po kayo. Hanggang kailan magtitiis si OFW? Sir Jeffrey, doon naman sa mga kaanak na tatanggap o magkiklaim noong mga balikbayan boxes mula sa mga OFW, may mga ano bang requirements sa kanila para maklaim nila yung mga ipinadala sa kanila ng kanilang mga kamag-anak na nagtatrabaho abroad? Ang requirements sa mga OFW na magkiklaim, kailangan yung mayroong resibo. At ako din, bilang chairman ng OFW Assistance Advocates, nanghihingi ako sa kanila ng authorized letter para ipangalan din sa akin para mailabas ko. Kaya nga lang, nakakaawa lang si OFW. Bakit?
Kasi pag nilabas ko yan sa warehouse, may bayad. Pag pinadala ko yan sa taxi, may bayad. Pag pinadala ko yan sa cargo papuntang probinsya ng Mindanao o Cebu, may bayad. So ano tawag dito? Double kill na yung nangyayari sa mga OFW. Basta po may resibo kayo, may authorized letter kayo, anytime po yan mailabas. Ayaw po ng auction. I hate sa auction. Ang problema lang, si OFW nagsasakripisyo. Sir Jeff, andyan na po yung bagahe ko. Waiting na pong ilabas. Ngayon, ang nangyayari, sabi ko, ano decision mo dito? Sir, sa sakripisyo ko, papadala ako ng pera, ilabas mo yan, ipadala mo yan sa pamilya ko. Kahit ayaw ko, wala akong magawa. Kahit kagustuhan na lang ng OFW na makuha niya yung box niya, ipadala sa pamilya niya, ginagawa ko po. Kaya sa Senado naman, sana po kay Senator Bato de la Rosa, sana po kay Senator Bongo, suportahan nyo naman po kaming mga OFW dahil wala na po kaming pag-asa. Dahil until now, wala pa rin pong nangyayaring hearing. Until now, wala pa rin pong nangyayaring investigasyon. Maawa naman po sana kayo. At sa ating mahal na dating Pangulong Duterte, sana po Tatay Digong, please, sa chairman po ng OFW Assistance, Jeffrey Balsa, maawa naman po kayo sa aming mga OFW. Sana po makausap sila para tulungan naman po kaming mga OFW para simulan na po yung investigasyon dahil tanging investigasyon lang po ang makakasolusyon nito. Dahil hanggang ngayon, patuloy pa rin sila sa mga nag-ooperate, patuloy pa rin po sila sa ganitong mga gawain na paghihingi o bayad sa balikbayan boxes samantalang bayad na po si OFW. Huli na lang siguro, Sir Jeff, kung nakikinig ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos, ano bang mensahe mo po ninyo at maging sa ating mga kababayan na rin? Sana po sa administrasyon, tama na po. Maawa naman po kayo sa aming mga OFW. Bilang tagapagsalita, representante ng OFW, sana naman po aksyonan nyo na po yung problema sa balikbayan boxes. Na itong mga ito patuloy pa rin po sa pag-ooperate, patuloy pa rin po sa mga ganitong mga gawain. Maawa naman po kayo. Nakakaawa po si OFW. Bayad na po kaming mga OFW, bayad na po yung OFW sa abroad pa lang, na door to door ang usapan yan. Pag nagpadala kami sa abroad ngayon, kailangan pa ulit magbayad ni OFW para mailabas sa warehouse, may biyahe sa taxi, may bayad sa cargo company para maihatid sa mga probinsya. Huwag naman po. Sana sakripisyo naman po para sa aming mga OFW. Ang gusto ko pong mangyari, investigasyon po. Kasi pag ito nagkaroon ng investigasyon, tatlo lang yung hihilingin ko sa Senado. Ilabas ng libre yung container, i-deliver sa OFW ng container, box kasi bayad na yan. At sa pangatlo po, gumawa ng batas, protection sa mga balikbayan boxes ng mga OFW para hindi na po maulit ito. Gusto ko po pangkalahatan na solusyon. Ayaw ko po ng isa lang ng ganito na ma-deliver lang, okay na. Magbayad si OFW, okay na. Ayaw ko po ng ganon. At sa ating mahal na Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mahal ka po naming mga OFW. Sa panahon mo ito, hindi po ito nangyari. Hindi po ito nangyari sa panahon ng ating mahal na Tatay Duterte. Dahil kung ito nangyari sa panahon niya, marami pong mananagot. Maraming malalagot. Marami. Napakarami po. Kaya sana po, tulungan nyo kami sa programa ninyo. Tulungan nyo po kaming mga OFW na makarating ito sa Senado, makarating ito sa ating mahal na dating Pangulong Duterte. Sir Jeff, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Mabuhay po kayo. Ingat po. Maraming salamat din po Sir Jay, Sir Admar. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa SMNI. Mabuhay po tayong lahat.